Anak, siya si Asunta, ang anak ng tita Mikay mo. Pakilala ni Daniela sa anak ng dati nilang katulong at naging matalik na kaibigan. Blankong tingin ipinukol ni Michael. Sa babaeng mas bata sa kanya ng 1 taon, nangunot ang noon niya nang umiwas to ng tingin sa kanya. Kahit may amnesia siya ay alam niya ang ganong tingin na may nagawang kasalanan o atraso. Anak, siya ang pansamantalang mag-aalaga sa'yo at tapos siya ng kursong nursing. Pagpapatuloy na ni Daniela. Tita, wag na po't baka lalo lang siya magkasakit dahil sa akin. Tanggi ni Asunta habang umiiling. Muling napatitig si Michael sa babae. Matangkad ito at hindi niya masabi ang kurba ng katawan dahil nakasuot ng maluwag na t-shirt at pantalon. Sa unang tingin ay mukhang siga sa kanto. No, iha. Ngayon ka lang ulit bumisita dito at walang ibang matutuluyan. Baka malaki ang maitulong mo sa kanya upang mapadaling bumalik ang alaala. May kasama ng pakiusap ni Daniela sa dalaga. Ma'am, hindi ko kailangan ng yaya. Alaala lang naman ang nawala sa akin pero hindi baldado. Kaya ko pong alagaan ang sarili ko. Malamig ng iritasyon sa tinig ni Mark na pabuntong hininga si Asunta. Kahit na may amnesia ang lalaki ayaw pa rin sa kanya. Maganda naman siya kasi tatay niya ibang lahi. Nanay niya kasi gusto lang ng anak at pumili ng gwapong bakasyonista lamang sa lugar nila noon. Pero hindi sila gaano naghihirap noon dahil sinusuportahan ng ina ng binata ang kanyang pag-aaral at iba pang pangangailangan. Sobrang bait nito at lagi siyang hinihiram noong maliit pa siya dahil walang anak na babae. Pero simula na magdalaga siya ay naging malimit ng pagpapakita niya dito. Bukod kasi sa nag-aaral siya ay mahilig din siyang gumala. Tita, pumarito lamang po ako at hinatid ko si Mama dahil gustong makita ang kalagayan ni Michael. Hindi rin po ako magtatagal at may trabaho po ako. Pagsisinungaling ni Asunta, napabuntong hininga si Daniel at naawa sa dalaga. Hinilingid sa kaalaman niya ang pagkagusto nito sa anak niya. Natuwa siya pero hindi rin pala maganda dahil nasasaktan lang ito at walang katugon mula sa anak niya. Hindi niya madiktahan ng anak o turuan ng puso nito upang mahalin din si Asunta. Ma'am, dumating pong sekretary ni Sir Michael. Ano siya nakatulong na nasa bungad ng pinto ng silid ng binata? Papasukin mo, ani ng ginang. Mabilis na tumabi si Asunta nang pumasok ang maganda at sexing babae. Ang babaeng kinaiinisan noon pa man dahil alam niyang hindi lang bilang sekretary ang tinatrabaho nito sa binata. Good afternoon po, madam. Nabalitaan ko nangyari kay Sir Michael at gusto kong kamustahin. Bati ni Kara sa ginang at bahagyang ngumiti. Thank you, Iha. Ayos lang ang anak ko. Kinalulungkot ko pong pagkawala ng memorya niya, madam. Sana'y bumalik na kaagad upang makabalik na siya sa opisina. Ang sabi ng doktor ay temporary lamang ang pagkalimot ng anak ko. Salamat nga pala't hindi mo pinabayaan ang naiwang trabaho ng anak ko sa kumpanya. Ngumiti si Kara sa ginang. Karangalan ko po ang paglingkuran sa Sir Michael. Hayaan niyo po sanang tulungan ko rin siyang makaalala. Namilog ang mga mata ni Asunta nang marinig ang sinabi ng malanding babae. Oo, malandi ang tingin niya dito dahil halatang inaakit lagi si Michael. Lingid kasi sa kaalaman ng binatay nakabuntot siya minsan dito kapag nasa Manila siya. Mataman na pinagmasdan ni Michael ang babaeng bagong dating. Pagtingin niya kay Asunta ay nahuli niya itong kandahaba ang ngusot mukhang kausap ang sarili. Mabilis na naitikom ni Asunta ang bibig nang mahuling nakatingin sa kanya si Michael. Napairap siya rito dahil sa inis. Sa kani-kanina ay tumanggi kaagad ito nang sinabi ng ina nito na siya ang magbabantay dito pero sa sekretaring to'y wala siyang narinig. It means sumasang-ayon sa gusto ng babae. Tita, labas na po muna ako at tutulungan si Mama sa kusina. Paalam ni Asunta sa ginang. Gusto kasing ipagluto ng ina niya ang binata. Nakangiting tumango si Daniela sa dalaga. Ma'am, gusto ko na po magpahinga. Pinikit ni Michael ang mga mata upang umalis na rin ang bagong bisita. Iha, doon na muna tayo sa sala. Ayaw ni Daniela kay Kara. Kapag ganoon ang anak, ayaw nito ng kausap. Pilit nang umiti si Kara. Bago tuluyang umalis, ipinagmasdan niya na muna ang binatang nakapikit na. Nang marinig ang pagsara ng pintuan ay muling nagmulat ng mga mata si Michael. Marami siyang gustong itanong kay Richard, ngunit alam niyang nasa honeymoon to kasama ang pinsan niya. Pran, kailangan nating makalayo dito at makababa ng bundok dahil hindi kanila bubuhayin at may traidor. Ha? Hinihingal na napabalikwas ng bangon si Michael. Mabilis na naglikot ang tingin niya sa paligid at nasa isipan pang laman ng panaginip. Ilang beses siyang napabuga ng hangin sa bibig at ang bilis ng kabog ng dibdib niya. Parang totoo ang panaginip niya.
Maaari kayang parte yun ang nawala sa aking alaala. Naitanong ni Michael sa sarili. Bumangon siya at bumaba ng kama. Malakas ang kutob niya na hindi lang aksidenteng nangyari sa kanya doon sa Davao. Si Jomaira at ang asawa lang nitong nakakaalam ng dahilan kung bakit naroon siya sa lugar na yon. Kailangan niyang malaman kung ano ba ang naging conflict sa naturang minahan at kailangan niyang puntahan. Humarap si Michael sa malaking salamin at pinakatitigan ng sarili. Nangunot ang noo niya at nakakinita ang babaeng sa panaginip. Katulad sa nakita niya sa footage, hindi niya rin makita ang mukha ng babaeng sa panaginip niya. Pero magkapareho ang damit kaya sa tingin niya hindi basta panaginip lamang yun kanina. Anak, ayos ka lang ba? Nilingon niyang ina na kapapasok lang. Hindi niya alam kung ilang minuto siyang nakatulog. Tapos na maglutong tita Mikay mo, gusto mo bang dito kumain o sa dining room? Umalis na po bang bisita? Malayong sagot niya sa ina. Umalis na sina Kara. Sina? Pag-uulit niya sa sinabi ng ina dahil si Kara lang nang alam niyang bisita kanina. Kasama niyang isa sa mga manager pero hindi na pumasok dito kanina nang malamang nagpapahinga ka na. Tumango-tango si Michael sa ina at bumalik sa pagkaupo sa kama. Dumating palang kaibigan mo at magkausap sila ni Asunta sa sala. Biglang napatayo si Michael sa hindi malamang dahilan. Wala rin siyang maalalang kaibigan at gusto niya itong makilala. Napangiti si Daniela nang makita ang reaksyon ng anak. Ganun pa rin ang kinikilos nito tulad ng dati. Hindi gusto nakipag-usap si Asunta kay Aldrin. Gusto ko po siyang makita, ani Michael at nagpatiunan na sa paglabas ng silid. Mabilis na sinundan ni Daniel ang anak at naabutan itong nakatayo sa paanan ng hagdan at tinatanaw sina Asunta at Aldrin. Magkasundo ang dalawang iyan noon pa anak. Si Aldrin ay kaibigan mo mula pa high school, paliwanag ni Daniela. Paano sila nagkakilala? Tanong ni Michael habang hindi hinihiwalay. Ang tingin sa dalawang parehong nakangiti habang nag-uusap. Lagi mo kasama si Aldrin noon dito sa bahay, kaya nakilala niya si Asunta kapag nagbabakasyon dito. Hindi na muling nagsalita si Michael at lumapit na sa dalawang masayang nag-uusap. Seryoso? Wala ka talagang balak magpaligaw sa akin? Pangungulit ni Aldrin sa dalaga. Wala, dahil alam ko namang hindi mo ko liligawan. Natatawang inirapan niya si Aldrin. Oh come on, ikaw lang naman ang laging hindi seryosong kausap. Umangat ang isang sulok ng labi ni Asunta. Ang akala yata ng lalaki hindi niya alam na babaero to. Si Michael lang talagang kilala niyang milyonaryo na hindi manyak. Narito ka ba upang bisitahin ako o manligaw sa kanya? Sa halip na magulat ay napangisi si Aldrin. Sa kaibigan, tumayo siya at tinakbayan to. May amnesia ka ba talaga? Nangaasar niyang tanong kay Michael. Pumiksi si Michael at lumayo sa lalaki. Ang sabi ni Mommy, kaibigan kita at gusto kong dalawin, ngunit mukhang nagkamali siya. Naburang ngiti sa labi ni Aldrin at seryosong hinarap ang kaibigan. May amnesia ka nga at sorry sa biro ko kanina. Ikaw talagang pinunta ko dito at nagkataon na si Asuntang una ko nakita. Kung tunay nga kitang kaibigan, may nabanggit ba ako sa'yo bago nakawala? Tanong ni Michael at maraming gumugulo sa isipan niya. Sandaling natigilan si Aldrin at nag-isip. Wala akong matandaan, tumawag ka sa akin o ako sa iyo nito mga nakaraang linggo. Napabuntong hininga si Michael at umupo sa sofa. Pagtingin niya kay Asunta, tumayot at walang paalam na pumasok sa kusina. Ang ina niya ay naroon na rin kaya naiwan sila ni Aldrin. Alam ko mahirap ang pinagdadaanan mo ngayon. Huwag kang mag-alala at tutulungan kita sa abot ng aking makakaya. Salamat, aasahan ko yan. Tinanggap niya ang pakipag-fist bumps ng lalaki sa kanya. Anak, nakahanda ng pagkain. Aldrin, dito ka na rin kumain. Ngumiti si Aldrin sa ginang at nagpasalamat. Hinintay na tumayo si Michael at sumunod siya dito. Pagkatapos nila sa loob ay wala si Asuntang ipinagtaka niya. Tita, nasa na po maganda niyong anak? Tanong ni Aldrin sa ina ni Asunta. Biglang iginala ni Daniela ang tingin sa paligid at hinanap ang anak ng kaibigan nang marinig ang tanong ni Aldrin. Nagpaalam siya kanina na aalis at may emergency. Ani Mikay habang nilalapag ang hawak na bowl sa lamesa. Nangunot ang noon ni Michael at mukhang normal lang sa ginang na umalis ng alanganing sitwasyon ng anak. Oras ng pagkain pero bigla itong umaalis. Napaisip siya kung gaano ba kaimportante yun at nagawang magpalipas ng gutom. Huwag mong alalahanin ang anak ko, iho. Kahit saan yan mapadaan at inabot ng gutom ay doon siya kakain. Nakangiting tura ni Mikay kay Michael nang mapansin ang pangungunot ng noon nito. Tama ang ninang Mikay mo, iho. Hindi namin alam kung anong madalas niyang pinagkakaabalahan itong huling taon. Pero may tiwala kami na legal at hindi niya ipapahamak ang sarili. Pero babae pa rin siya, ma'am. Wala sa sarili na ibigkas ni Michael. Pilit na sinupi ni Daniela ang ngiti sa labit baka biglang mailang ang anak. Bro, ang astig nga ni Asunta kaya gustong gusto ko siya. Nakita ko na siya nagmaneho ng motorcycle at ang cool niyang tignan.
Lalo lamang nangunot ang noo ni Michael na marinig ng mamanehong babae ng ganong klaseng sasakyan. Hinahayaan niyo siyang magmaneho ng ganong sasakyan? Hindi makapaniwalang nagpalipat-lipat ang tingin sa ina't ang ninang niya. Sabay na natahimik sina Daniel at Mikay at nagpalitan ng tingin. Hindi nila alam kung kanino ba talaga at saan nagagalit ang binata. Bro, huwag kang mag-alala at lisensyado si Asunta at maingat magmaneho. Tinapik ni Aldrin sa balikat ng kaibigan, ngunit pumiksik at pagkalapat ng palad niya doon. Sumasakit ang ulo ko. Sa kwarto na ako kakain. Pilit nang umiti si Daniela kay Namigay at Aldrin. Pagpasensyahan niyo ng anak ko, mainit ang ulo dahil walang maalala. Ayos lang po tita, sanay na ako sa kanya kahit nung wala pa siyang sakit. Pabirong tugon ni Aldrin. Napangiti na rin si Daniela sa kaibigan ng anak. Sila na ang kumain at pinahatiran niya ang anak sa silid nito ng pagkain. Sa kabilang banda, inis na tumigil sa pagmamaneho si Asunta. Ang akala pa naman niya tumigil siya sa pag-iisip at nagpasya na lang na bumalik sa bahay nila Michael. Hindi pa naman kasi siya nakakalayo at mabilis lang siyang nakabalik. O anak, ang akala ko umalis ka. Nagtatakang tanong ni Mikay na makita ang pagpasok nito sa dining room. Napatingin si Asunta kay Aldrin at matipid na ngumiti dito bago bumati sa ina ni Michael. Nasaan po si Michael? Biglang sumakit ang ulo iha, kaya pinahatiran ko ng pagkain sa silid niya, ani Daniela. Sisilipin ko lang po siya at titingnan kung kumakain. Mabilis na siyang tumalikod at hindi hinintay na makapagsalita ang ina. Halos patapos na rin kasi sa pagkain ng mga ito. Alam niya nakasunod sa kanya ang tingin ni Aldrin pero hindi na niya pinansin. Nakangiti nagpalitan ng tingin sina Daniela at Mikay. Masaya pareho at malaki ang malasakit ni Asunta kay Michael. Sa silid ni Michael, maring ipinikit niyang mga mata nang muling sumagi sa isip niya ang tinig na isang babaeng mag-uutod na bilisan niyang pagpapatakbo. Malinaw na sa kanyang tinig nito dahil gusto siyang bumalik sa alaala niya yon. Bumalik ng iba niyang alaala sa kanyang kabataan. Ang gusto niyang maalala ng buhay kung ano ang nangyari sa kanya sa bundok na yon, kasama ang boses ng isang babae. Ngunit ang isang eksena lamang ang nakikita niya at wala ng mukha ang babae. Huwag kang matulog, malapit na tayo sa ospital. Naikuyom ni Michael ang kamao habang mariing nakapikit ang mga mata. Ang huling beses na naririnig sa alaala ay pangyayari bago siya nawala ng malay. Yun ang time na naalala niya pero hindi nakilala ang sarili. May masakit ba sa'yo? Parang wolf na nagmulat ng mga mata si Michael at matalim ang tingin pinukol sa babaeng nagsalita. Nabigla siya sa biglaang pagmulat ni Michael at ang talim ng tingin nito sa kanya. Para itong gutom na lobo at gusto siyang lapain. Mabilis na naikurap si Michael na mabanaag sa mga mata ng babae ang takot sa kanya. Naipilig niya ang ulo, hindi siya dapat magpadalos-dalos ng kilos ngayon at kailangan niyang makaalala pa. Anong ginagawa mo dito? Napalunok na muna siya ng sariling laway si Asunta bago pilit na ngumiti sa binata. Sorry kung pumasok na ako, bukas kasi ang pinto at hindi ka sumasagot sa katok ko. Akala ko'y napano ka na kaya naglakas loob na akong pumasok. Mahabang paliwanag niya sa masungit na binata. Muling pinikit ni Michael ang mga mata habang nagsasalita ang dalaga. Aalis na ako at ayos ka lang naman pala. Kainin mo na mga pagkain at mukhang lumalamig na. Stay. Naudlot ng pagtalikod niya nang marinig ang sinabi ng binata. Nakapikit pa rin naman ito na para bang may ninanamnam sa isipan nito. Nagmulat na siya nang hindi na muling nagsalita ang dalaga. Why? Ha? Naguguluhan niyang tanong sa binata. Bakit tumigil ka sa pagsasalita? Aniya habang matamang pinagmamasdan ng dalaga. Bahagyang umusli ang isang sulok ng labi niya at naasar sa tanong ng binata. Mukhang pinagkakatuwaan pa siya nito. Nung meron pa itong alaala, ayaw nito magdaldal siya. Ayaw nito ng ingay lalo nang maliit pa sila. Payag na ako maging nurse ka. Napatikwas ang kanang kilay niya at hindi makapaniwalang nakatitig sa binata. Bakit? Anong bakit? Irritableng tanong din ni Michael. Bakit biglang nagbagong isip mo? Nagtataka pa rin. Na tinanong sa binata, kailangan ko pa ba ng dahilan? Mabilis niyang naitikam ang bibig at mukhang galit ng binata dahil sa pagtatanong niya. Kung ayaw mo'y maaari ka nang umalis at maghahanap ako ng iba. Pagsusungit na ni Michael at muling pinikit ang mga mata. Huwag ka na maghanap ng iba at nandito naman ako. Hindi niya napigilan na maging excited. Pati ang sarili mukhang dinadaya na rin niya nang mapansin ang mabilis na paghulma ng matipid na ngiti sa labi ni Michael ngunit nawala rin kaagad. Pero marami akong kondisyon. Agad na napalis ang ngiti sa labi niya nang marinig ang sinabi ng binata. Una, ayaw ko umaalis ka nang walang paalam. Pinigilan niyang tumikwas ang kilay na marinig ang unang kondisyon ng binata. Ang ugali pa naman niya ay saka nagpapaalam sa ina kapag nakaalis na siya. Natawag lang siya sa cellphone nung hindi kay nasigaw habang paalis na.
Pangalawa, kung nasan ako'y dapat naroon ka rin. Nagkibit-balikat siya at napangisi sa isipan lamang. Gusto niyang ikalawa't hindi na kailangan maging stalker minsan. Ikatlo, ngumiti siya sa binata nang tumingin ito sa kanya at sandaling tumigil sa pagsasalita. Ayaw ko nakikipag-usap ka kung kanino. Dugtong na ni Michael. Ha? Ano naman ang gagawin ko kapag wala ka sa paligid? Hindi niya nagustuhan ang ikatlong sinabi ng binata. Siya pa naman ang tipong pala kaibigan. That's it. Gutom na ako. Tinuro ni Michael ang pagkain nasa lamesa. Anong gagawin ko? Tanong niya sa binata habang nakatitig sa tinuturo nitong pagkain. Masakit ang mga braso ko at hindi makaangat ng mabigat. Napatitig siya sa kamay ng binata. Alam niya may pasa ito doon pero nakita naman niyang naigagalaw nito yun kanina. Nang makitang nangunot ng noon ng binata ay mabilis na niyang dinampot ang tray at nilapit dito. Kumain ka na rin, marami tong pagkain. Kinikilig na ngumiti si Asunta. Ngayon lang siya inaya nitong kumain sila ng sabay at magsasalo pa sa iisang plato. Pagtingin niya sa kutsara iisa lang din. Use this. Biglang lumaylay ang mga balikat niya nang iabot sa kanya ang tinidor. Ang akala pa naman niya ipati sa kutsara ay magsishare silang dalawa. Gusto niyang alugin ang ulot, naging abusado na yata ang imahinasyon niya. Eat. Utos niya sa dalaga nang mapansing nakatulala na ito. Habang nakatitig sa kanya, mabilis siyang sumubo ng pagkain. Ang saya niya at kinakausap niya siya ng maayos ng binata. Parang ayaw na niyang bumalik ang alaala nito. Mas masungit kasi ito kapag walang amnesia. Tuwang-tuwa sina Daniel at Mikay na makitang magkasamang bumaba sa hagdan. Bro, okay na bang mood mo? Tanong ni Aldrin sa kaibigan pero nanunuksong tingin sa kaibigan. Bakit nandito ka pa? Biglang nabura ang ngiti sa labi ni Aldrin nang marinig ang kaargantihan ni Michael. Nagtatakang napatingin si Asunta kay Michael. Hindi niya alam kung bakit ganun na ito sa kaibigan nito. Naawa siya kay Aldrin at mukhang hindi na welcome doon. Bro, ang lakas mo pa rin makapagsungit. Tumawa ng bahaw si Aldrin. Sinabayan ni Asunta si Aldrin sa pagtawa upang damayan sana to, ngunit sinamaan siya ng tingin ni Michael. Biglang naging awkward ang lahat at pinaalala ng tingin nitong isa sa kondisyong biglang nurse na niya. Iho, may pupuntahan ba kayo? Tanong ni Daniela sa anak upang putulin ang kakaumpisa lang na tensyon sa paligid. Kailangan ko pong pumasyal sa opisina at baka may maalala ako. Paalam ni Michael sa ina. Anak, bawal pa sa iyong mapagod. Kontra kagad ni Daniela at nag-alala sa anak. Kasama ko po si Asunta. And, magandang idea yan anak. Mag-ingat kayo, okay? Biglang sumigla ang tinig ni Daniela. Natatawang umiling-iling si Mikay habang pinapanood ang ginagawa ni Daniela. Kanina lang ay tumututol na umalis ang anak pero nang marinig ng anak niya ang kasama ng binata ay halos ipagtulakan na si Michael palabas ng pinto. Asunta, iha, mag-ingat sa pagmamaneho ng kotse. Bili ni Daniela matapos itulak din ng dalaga upang sumunod na sa anak niya. Tita, aalis na rin po ako. Paalam ni Aldrin habang nakasunod ang tingin kina Michael at Asunta. Oh sorry iho at kamuntik na kitang nakalimutan. Nagmamadaling nilapitan ni Daniela ang kaibigan ng anak. Ayos lang po tita, uuwi na rin po ako. Thank you ulit sa pagbisita iho. Hinatid na niya lang binata hanggang sa makalabas ng pinto. Pagkasakay ni Aldrin ng sasakyan, ikinuha niya ang cellphone na nasa pocket at tinawagan ng ama. Pumunta ka na muna sa opisina, ani Andres ng ama ni Aldrin. Napabuntong hininga si Aldrin bago nagmaniobra upang pumunta sa kumpanya. Hindi sana siya papasok ngayong araw. Sa kumpanya, napangiti si Kara nang makita si Michael. Sir, ang akala ko po'y nagpapahinga pa kayo. Walang salitang pumasok sa opisina si Michael at iginalang tingin sa paligid. Tinitignan kung pamilyar ba siya sa paligid, ngunit nabigo siya. Sir, hindi mo na siya kailangang hawakan. Pigil ni Asunta sa nais gawin ni Kara. Napatingin si Michael sa kamay ni Kara na nakaangat pat malapit nang lumapat sa braso niya. Pagtingin niya kay Asunta ay masama ng tingin kay Kara. Pinigilan ni Kara na tarayan ng babaeng sumita sa kanya dahil nasa harapan nila si Michael. Asunta, gusto ko lang namang alalayan si Sir Michael at walang masama doon. Dahil sekretary niya ako. Ako ang nurse niya kaya hindi na kailangan. Ngumiti si Asunta sa babae. Naikuyom ni Kara ang isang palad dahil sa inis. Ang akala niya tinanggihan ito kanina ni Michael. Pero bakit biglang nagkaayos ang mga ito at naging alalay pa ng binata? Hindi ko kailangan ng alalay at hindi ako baldado. Iwan niyo na muna ako dito. Pagtataboy ni Michael sa dalawang babae at bigla siyang nairita sa iringan ng mga ito. Dahil sa kanya, nauna na si Asunta na lumabas. Kapag ganun kasi si Michael ay dapat sundin agad. Okay na rin na napahiwalay siya kay Michael at tumingin siya sa paligid. Nakita niyang lumabas din si Kara. Hindi siya nito makita dahil sadyang kumubli siya.
Mukhang hinahanap siya nito hanggang sa umalis na lang nang hindi siya makita. Ang totoo ay kanina pa sila ni Michael sa loob ng kumpanya at umikot sa paligid. Siya naman ay nabuntot lang dito. Kilala na rin siya ng guard kaya makakalabas-masok na siya sa kumpanya ng malaya. Nang makita niyang pagpasok ni Kara sa isang opisina ay tinandaan niya yon. Umalis na siya at baka may makapuna sa kanya. Sa loob ng opisina, pagkaupo ni Michael ay mariin na ipikit niyang mga mata. May ilang eksena siyang nakikita sa gunita pero ang sarili lang din ang nakikita. Nairita lamang siya kung kaya naisipan niyang tawagan si Richard. Hindi pa humuhupa ang init sa katawan dahil katatapos lang na pagtatalik nila ng asawa ay nag-iingay na ang cellphone niya. Ayaw niya sanang sagutin ngunit hindi yun tumitigil sa pagtunog. Mahal, sagutin mo na at si Michael ang natawag. Ani Jumaira bago sinubsob ang mukha sa dibdib ng asawa. Pumalatak si Richard bago pinindot ang answer button. Anong problema? Pasensya na sa abala. Alam kong nasa stage kayo ng pulot gata ngayon. Pero kailangan ko ng kausap. Kayo lang ang pinsan ko, ang pinagkakatiwalaan ko ngayon. Maliban sa mga magulang ko. Biglang lumamig ang ulo ni Richard at naalalang email ng tao. Hindi pa niya yun nabubuksan. Hinalikan niya na muna sa noo ang asawa at nilipat ang ulo nito sa unan bago bumangon. Give me 1 minute. Buksan ko lang ang laptop at ipasa ko sa email mo. Hindi ko matandaan ang password kaya hindi mabuksan ng laptop ko. Natampal na Richard ang sariling noo. Isa pala yun sa problema ng asawa at may mga importanteng kailangan i-review. Ngunit hindi mabuksan ang file ni Michael. Gumawa ka na muna ng bagong Gmail account upang pansamantalang gamitin. Maari ko bang makausap mo ng pinsan ko? Nilingon ni Richard ang asawa at abala sa pagsusuot ng t-shirt niya. Alam niyang wala itong suot panloob kaya napalunok siya ng sariling laway. Mabilis nang lumapit si Jumaira sa asawa at kinuhang hawak nitong cellphone. Naka-loudspeaker kasi kaya naririnig niya. May tatanong ka? Gusto ko lang malaman kung may seryosong karelasyon ba ako noon. Sandaling napaisip si Jumaira at inalala ang nakaraan ng pinsan. Maraming babaeng kandara pa sa'yo pero kahit isa sa kanila ay hindi mo naging karelasyon. Ang akala ko nga noon bakla ka. Umangil si Michael. Sa pinsan mula sa kabilang linya at hindi nagustuhan ng sinabi nito. Seryoso, ayaw mo ng responsibilidad sa buhay kaya hindi ka pumapasok sa isang relasyon. Pero alam kong marami kang ka-one night stand. Natahimik si Michael at parang hindi kumbinsido sa mga sinabi ng pinsan. Meron kasing gumugulo sa isipan niya. Pero kapag nagbiruan tayo, lagi mo sinasabi na meron ng babaeng nakalaan para sa'yo na maaari mong pakasalan kapag handa ka na. Bawi ni Jumaira nang maalalang sagot ng pinsan nang mag-usap sila ng seryoso tungkol sa buhay nilang dalawa. I see. Tumangutango si Michael at nasagot ng tanong na naguguluhan niyang isip. Pero paano siya? Sino? Naitanong ni Jumaira nang marinig ang bulong ng pinsan. Natigilan si Michael at nagulat nang marinig ang tinig ng pinsan mula sa kabilang linya. Nating, ibababa ko ng tawag at baka nakaistorbo na ako ng gusto sa'yo. Nagkibit-balikat na lang si Jumaira nang wala nang kausap. Napabuga ng hangin sa bibig si Michael matapos makausap ang pinsan. Lalo siyang naguluhan ngayon sa halip na mapanatag matapos masagot ang katanungan sa isipan. Isa lang ang gusto kong kabayaran kapalit ng pagtulong at ligtas sa buhay mo. Ang pakasalan ako. Nagtagisan ng ngipin niya habang mariing magkalapat ang mga labi matapos bumalik sa isipan alaala. Ang alaalang yon ay mula sa pangyayaring wala na siyang maalala. Naalala niyang nagising siya at wala na talagang maalala. Inalagaan siya ng babae habang nasa isang kuweba sila ngunit hindi niya nakikita ang mukha nito. Dahil madilim, muling binalikan niya sa isipan ang nangyari ng gabing iyon. Kailangan nating magtago dito pansamantala upang magamot ko munang sugat sa ulo mo. Gamit ang herbal na nakuha ko sa labas. Isakay baka naunahan na nila tayo sa labasan at inaabangan ang paglabas natin. Nakikinig lang si Michael sa pagsasalita ng babae. Nararamdaman niya ang ginagawa nito at aninag lamang ang bulto ng katawan. Bukod kasi sa hindi gaanong maimulat ang mga mata ay madilim pa ang paligid. Kaunting tiis lang ha, ito lang ang alam ko maaring makatulong sa'yo upang hindi na magdurugo pa ang sugat sa ulo mo. Napaigik siya nang maramdaman ang sakit mula sa sugat. Dumampi kasi doon ang kamay ng dalaga at may basang bagay na inilapat sa sugat niya. Mahapdi pero mas ramdam niya ang sakit sa buong katawan. Sorry, please huwag ka na munang matulog at natatakot ako sa dilim. Napahinga siya ng malalim at yumakap sa dibdib niya ang boses ng babaeng kasama niya. Hindi niya alam kung ilang oras ang lumipas at nakatulog siya.
Nang magising naman siya at inaapoy na siya ng lagnat, ramdam niya ang labis na pag-alala sa kanya ng kasama at naawa siya rito. Hindi niya ito kilala pero inaalagaan siya at protektahan. Naikuyong ni Michael ang palad matapos maalala muli ang binitawang salita sa babae. Alam niyang malaki ang hirap sa kanya noon ng babae hanggang sa madala siya sa ospital. Kailangan niya itong mahanap at makapagpasalamat. Utang niya ang buhay sa babaeng iyon at nang hinayang siya na hindi ito nakilala o nakita man lang ang mukha. Ako na magmamaneho. Nakangiting inilahad ni Asunta ang palad sa harapan ng binata. Nagdududa ang tingin ni Michael sa dalaga. Alam niyang marunong itong magmaneho pero hindi kotse. Huwag ka mag-alala at marunong ako magmaneho ng mamahaling sasakyan. Ani yan ang mabasang iniisip ng binata. Samantalahin mo na habang nasa mood pa ako. Wala sa sariling naibigay ni Michael ang susi sa dalaga. Nakalimutan niya, ito rin pala ang nagmaneho kanina at nakalimutan niya rin ang tamang daan. Parang naging ulyanin na rin yata siya bukod sa sakit ng pagkalimot. Napangiti si Asunta at pinagbukas pa ng pintong binata. Bago lumulan sa sasakyan ay luminga siya sa paligid. Bigla kasing nagibang pakiramdam niya. What's wrong? Tanong ni Michael nang mapansin ang ginagawa ng dalaga. Mabilis na siyang pumasok sa sasakyan at ngumiti sa binata. Nothing. Hindi na muling nagsalita pa si Michael pero nang mapansin na panay ang tingin sa side mirror ang dalaga, habang nagmamaneho ay napatingin na rin siya sa gawin niya bandang salamin. Wala naman siyang kakaibang napapansin kung hindi ang mga sasakyan na tulad nila ay nabiyahe. Tumikim si Asunta at nagtanong sa binata, may iba ka pa bang pupuntahan? Dalhin mo ko kung saan madalas napunta. Sandaling sinulyapan niya ang binata. Pasensya na pero ang opisina lang ang madalas mong tambayan na alam ko. Nadismaya si Michael at mukhang nagkamali siya ng iniisip. Ayaw ko pang umuwi. Napatingin na muna si Asunta sa side mirror. Bago nagpa siyang bilisan ng pagpapatakbo sa sasakyan, dinala niya ito sa isang kainan at maraming pasikot-sikot na daan ang ilampasan niya upang makasigurong tama ang hinala niya. Hey, ang sabi ko ay ayaw ko pang umuwi. Pero hindi ko sinabing iligaw mo ko dahil sa pagkahilo. Sita ni Michael sa dalaga. Pilit nang umiti si Asunta sa binata. Sorry, nakalimutan ko kasi ang tamang kantong papasukan upang marating ang lugar na sure ako magugustuhan mo. Nagdududa ang tingin ipinukol ni Michael sa dalaga. Make sure na wala kang masamang binabalak dahil kaya ka pa rin kitang balian ng buto kahit na babae ka. Grabe ka ha, mukha ba akong masamang tao? Sobrang mahal kita para saktan. Birong totoong aniya sa huli. Hindi nakakatuwa. Malamig na aniya sa dalaga, napairap si Asunta sa binata at lalong naging bato ang puso nito para sa kanya. Dinala niya ito sa isang maliit na kainan. Gusto niyang matawa ng magustot ang ilong nito at halatang hindi nagustuhan ng paligid na kinaroroonan nila. Anong gagawin natin dito? Inis na tanong ni Michael sa dalaga. Masarap ang pagkain dito. Hinawakan niya sa kamay ang binata at hinila papasok sa loob. Naudlot ng pagtanggi niya na may maramdamang kakaiba sa paghawak ng kamay sa kanya ng dalaga. Para bang pakiramdam niya ay safe siya sa kamay nito. Bakit? Nagtatakang nilingon niya ang binata at ito naman ang ayaw ng bumitaw sa mga kamay niya. Pinaupo na kasi niya ito sa isang upuan at siya lang mag-isang lalapit sa counter. Saan ka pupunta? Napangiti si Asunta at parang batang binata na takot iwan ng ina. O-order na ako ng makakain natin. Walang salitang tumayo si Michael at siya na ang humila sa kami ng dalaga. Palapit sa pagkain nakadisplay sa loob ng isang lagayang glass. Masasabi niyang malinis ang pagkain at hindi napapasok ng dumi o insekto tulad ng langaw. Wala siyang maalala pero sure ang instinct niyang first niyang pumasok sa ganitong kainan. Manang, pa-order po ako ng isang ganito at ito. Turya sudta sa pagkain nagustuhan. Pinapanood lang ni Michael ang ginagawa ng dalaga. Mukhang kilalang kilala nga siya nito at alam ko anong gustong kainin. Hindi na kasi siya tinanong kung anong gusto niya. Ang dami nitong na-order na pagkain. Naalala niyang konti lang nakain ito kanina sa bahay nila. Dahil nagsalo pa sila. Here, paborito mong lahat ng yan. Nakangiting nilapag ni Asunta ang pagkain sa harapan ng binata. Totoo ba talagang mahal mo ko? Gulat na napatingin sa Asunta sa binata dahil bigla ang tanong nito. Kaya ka pumayag na maikasal sa akin? Tanong muli ni Michael. Nakagat ni Asunta ang ibabang labi at nihiyang nag-iwas ang tingin sa binata. Nabuko na pala siya nito at hindi niya alam kung sino nagchismis dito. Obvious na may gusto siya dito pero hindi naman siya umamin sa iba, maliban dito noon. Oo, at umamin siya dito kanina pero pabiro lamang yon.
Hindi ka naman siguro bubuntot sa akin at papayag na may kasal kung hindi mo ako mahal. Napasimangot si Asunta at parang nangyari ng ganitong senaryo, yung ganitong tanungan. Ano ngayon kung may gusto ako sa'yo? Ayaw mo nun, safe ka sa akin at sure ang alaga sa'yo kasi mahal ka. Umangat ang isang sulok ng labi ni Michael. Confident ito sa pagsalita at hindi nahiyang umamin. Huwag kang mag-alala at hindi ako mapagsamantala, lalo na't wala kang maalala. Isa pa'y hindi ko alam kung hanggang kailan ako mananatili sa tabi mo. Biglang sumeryoso si Asunta. May balak kang iwan din ako? Napangisi siya nang biglang mahamig sa tinig ng binata na parang takot na iwan niya. Kung pakakasalan mo ko, hindi na kita iiwan. Tsk, yan bang hindi mapagsamantala? Pagsusungit ni Michael, natawa si Asunta sa halip na malungkot. Siya kasi ang tipo na kaya niyang tikisin ng sariling damdamin kung kinakailangan. Nagawa na niya at kontento lang sa pagsilay minsan kay Michael. Joke lang, ang seryoso mo kasi. Nag-peace sign siya sa binata at ngumiti, ngunit hindi nagbagong paraan ang tingin nito sa kanya. Walang salitang kumain na si Michael, busog naman siya pero ayaw niya magkaroon ng dahilan, ang dalaga na magtampo ng husto sa kanya. Inutil, bakit hindi niyo sila nasundan? Galit na bulyaw ng may edad ng lalaki sa kausap nito sa cellphone. Sorry sir, ang bilis magpatakbo ng sasakyan ng driver niya at mukhang nakahalatang sinusundan sila. Imposible, babae lamang siya at walang alam sa nangyayari sa buhay ni Michael. Pero kung kinakailangang idami siya dahil naging hadlang, gawin niyo. Masusunod po sir. Kumukuha lamang po kami ng tiyempo upang mapatahimik na siya ng tuluyan. Huwag nang patagalin habang wala pa siyang maalala. Galit pa ring utos ng Ginoo sa tauhan nito. Dad, huwag niyong idamay ang inosenteng. Shut up, singhal ng Ginoo sa anak. Kung hindi akong kikilos, walang mangyayari, puro palpak ang pinaggagawa mo. Napayuko ng ulong anak na Ginoo at hindi na muling nagsalita pa. Hindi niya alam kung ano ang gagawin ni Michael sa Davao noon, pero nang mabalita ang pupunta doon ay kaganyang pinasundan sa tao niya. Ngunit pumalpak at may tumulong na hanggang ngayon hindi pa nila nakikilala. Umalis ka na at gawin ng iba kong pinagtatrabaho sa'yo. Pagtatabi ng Ginoo sa anak nito. Pagkahatid kay Michael ay namaalam si Asunta na aalis na lamang. Kailangan niyang makausap ang kaibigan na kasama niya rin sa isang organisasyon. Sigurado na kayo ang sinusundan ng sasakyang yon? Tanong ni Ramil kay Asunta. Malakas ang kutob ko pero hindi sigurado. Umupo siya sa motorcycle niya at tumanaw sa malayo. Naroon lang sila sa isang tabi ng kalsadang nakita. Patay na nga pala si Gibo. Marahas na napalingon si Asunta sa kaibigan at nalaki ang mga mata. Bakit? Paano? Hindi ko rin alam. Ang sabi nagpakamatay at may nakitang tableta sa tabi niya. Gusto ko siyang suriin. Huwag. Pigil ni Ramil. Malakas ang kutob ko na pinatahimik siya ng taong nag-utos sa kanya. Napabuga ng hangin sa bibig si Asunta at nalungkot sa pagkawala ni Gibo. Organisasyon sila na nangangalaga sa kalikasan, lalo na ng kabundukan. Sa tingin ko'y tamang kutob mo na dito sa syudad nagmula ang taong dahilan ng pagtraidor ni Gibo. Dapat nga manatili muna ako dito sa Manila. Ayaw ko magkamali muli at saan naintindihan mo. Tumango-tango si Ramil at tinapik sa balikat ang kaibigan. Mag-ingat ka at magbalitaan na lamang tayo. Matipid na ngiti ang humulma sa labi niya at tumango sa kaibigan. Tinapik niya rin ito sa balikat. Mag-ingat ka rin, hindi natin alam kung may iba pa bang kasabwat si Gibo. Pinauna na siyang umalis ni Ramil at ibang daan naman ang tinahak nito. Habang nagmamaneho ay napaisip siya, ngayong wala na si Gibo. Hindi na nila malalaman kung paano mahuhuli kung sino nag-utos dito na gumawa ng kasamaan. Pagbalik niya sa bahay nila Michael ay nakaabang ng ina niya sa garahe at mukhang hindi mapakali. Anak, saan ka ba galing at ang tagal mo? Ma, nagpaalam ako sa iyo kanina. Saka may problema po ba? Hinahanap ka ni Michael at galit na galit nang malaman na umalis kang walang paalam. Nakagat ni Asunta ang ibabang labi at kinabahan. Nawala sa isip niya ang unang kondisyon sa kanya ni Michael. Nasanay na kasi siyang umaalis nang walang iniisip na maghahanap sa kanya. Kahit ang tita Daniela mo ay hindi siya malapitan at galit. Ano bang ginawa mo at ganun na lang siya kung magalit? First time niya magkaganon. Hindi ko po alam. Baka na-miss niya po ako. Pabiro niya sagot sa ina at ngumisi. Ouch! Nagawa mo pang magbiro. Pinandilatan niya ng mga matang anak matapos tong batukan. Bilisan mo na't hindi pa siya nakakainom ng gamot. Kikibot-kibot ang labi na humakbang na papasok sa bahay habang kumakamot sa bato kung saan tumama ang kamay ng ina kanina. Nang tumapat siya sa pintuan ng binata, dumoble ang kabog ng dibdib niya. Ayaw niyang masisanta sa trabaho at mapalayo dito.
Nakagat niya ang kuko sa hintotoro at sandaling nag-isip ng gagawin upang hindi na magalit sa kanya si Michael. Ilang minuto rin siyang nakatayo sa harapan ng pinto ni Michael at hindi mapakalmang daga sa dibdib. Halos himatayin siya sa gulat nang biglang bumukas ang pintuan at bumungad ang halos umuusok na ilong ng binata at nag-aapoy na mga mata nito dahil sa galit. Sa sobrang taranta niya at gulat ay napaiyak na lang siya. Biglang lumambot ang aura ng mukha ni Michael na makitang lumuluha ang dalaga at parang batang umiiyak at may tunog pa yon. Sa pag-aalala na marinig yon ng ina at isiping kasalanan niya ay mabilis nang hinila ito, papasok sa loob ng silid at sinara ang pinto. Nalalaki ang mga mata nila Daniela at Mikay habang nakasilip mula sa pinagkukublihan. Nang makitang hinila ni Michael si Asunta papasok sa loob ay sabay pa silang nag-angat ng ulot nagkaumpugan. Kahit nasaktan ng isa't isa ay parehong nakangiting hinahaplos ang nasaktang noo. Napasinghap siya at natigil sa pag-iyak dahil sa ginawa ng binata. Nang mapatitig sa mukha ni Michael ay lihim siyang napangisi. Mukhang epektibong ginawa niya upang hindi na magalit sa kanya ang binata. "What is wrong? Bakit ka umiiyak?" Tanong ni Michael habang sinusuri ng tingin ng katawan ng dalaga kung may damage ba ito. Humihikbing umiling siya. Hindi kasi niya alam kung ano ang isasagot sa binata. Biglang tumigas ang anyo ni Michael at matamang pinagmasdan ng dalaga nang masigurong okay lang ito. "Saan ka ba galing at ano ang dahilan ng pag-iyak mo?" Mabilis siyang napahawak sa tiyan at mukha namang nasasaktan. "Sorry, biglang sumakit kasi ang tiyan ko kanina, kaya umalis ako't bumili ng gamot." "Nasaan ang gamot?" Malamig niyang tanong sa dalaga. Napakaamot si Asunta sa leeg kahit hindi naman makatiyon. "Nainom ko na." Galit na tumalikod si Michael. "Ayaw ko nang maulit ang bagay na to." Mabilis siyang tumuwid ng tayo at ngumiti. Sa labis na to ay niyakap niyang binata mula sa likuran nito. "Thank you." Bigla natigilan si Michael. Tulad kaninang hawakan ni Asuntang kamay niya ay ramdam niya may kakaiba. Biglang sumakit ang ulo niya at may kumudlit na alaala sa kanyang isipan. "Dapa!" Ani ng boses ng babaeng nasa kanyang alaala at nasa tinig nitong tila nahihirapan na. "Are you okay?" Nag-aalalang tanong ni Asunta sa binata nang maramdaman ang paninigas ng kalamnan nito. Mabilis niya itong binitawan at iniharap sa kanya. Mariing naipikit ni Michael ang mga mata at pilit na inaalala pa ang ibang senaryo, kasama ang babaeng hindi nakikita ang muka. "Tama na, huwag mo nang pilitin at sasakit ng gustong ulo mo." Hinaplos niya ang nangungunot na noo ng binata bago dahan-dahang pinaupo ito sa kama. Napasabunot siya sa kanyang ulo nang may malabong senaryo pa ang bumalik sa kanyang alaala at nairita lamang siya. Ang daming boses ang naghalo-halo naririnig niya, ngunit hindi malinaw ang mga sinasabi at hindi rin nakikita ang mga mukha. Sure siya na may piring ang mga mata niya sa alaala kaya wala siyang makitang mukha ng mga ito. Mabilis na kinuha ni Asuntang gamot ng binata nang maalalang hindi pa ito umiinom. Pilit niya itong pinainom ng tablet at napisil pa niya ang bibig nito upang maipasok ang gamot. Sakalang parang natauhan si Michael nang maramdaman ng ginawa ni Asunta. Napaawang ang mga labi niya na biglang isubo nito sa kanyang bibig ng baso. Wala sa sariling nalunok niya ang tubig kasama ang gamot na hindi niya namalay na sa bibig na pala. "Paano mo nagawa yon?" "Sorry, kailangan kitang piliting makainom ng gamot upang hindi na sumakit ang ulo mo." Tulalang napatitig si Michael sa dalaga. Pilit niyang pinagninilay sa isipan ng mga bagay na nagpapagulo sa alaala niya. Nang tangkang tatalikod ng dalaga, ay mabilis niyang hinawakan ito sa kamay at pahaltak na pinaupo sa kandungan niya. Gulat na napasinghap si Asunta dahil sa ginawa ni Michael. Hindi niya napaghandaan ang paghihila nito sa kanya kaya para siyang batang napaupo sa mga hita nito. "Sorry," aniya nang marinig ang pagdaing ng binata at nasaktan sa bigat niya. May pasading kasi ito sa hita at binti at alam niyang masakit pa yon. "Don't." Pigil niya sa pagtayo ng dalaga at pinulupot ang mga braso sa bewang nito. "Stay still." Para siyang tuod na natiling nakaupo sa kandungan ng binata. Ang kabog ng dibdib ay dumoble. Kulang na lang itumalbog ng puso niya palabas sa cage nito. Nang isubsob ng binatang mukha nito sa pagitan ng balikat at leeg niya, ay hinayaan na lang niya ito. Ramdam niya kasi may iniinda pa itong sakit. "Huwag mo nang uulitin ang ginawa mo kanina, okay?" Napalunok siya ng sariling laway na marinig ang minahon at natigilan siya. Naguluhan siyang bigla sa inakto ng binata. Hindi niya alam kung dinadaya na naman ba siya ng kanyang ilusyon. Pandinig niya kasi ay nakikiusap sa kanya ang binata. Tonong naging malambing din ito upang pagbigyan niya sa gusto nitong gawin niya. Wala sa sariling napatango siya. "Masakit ang ulo ko at gusto kong matulog." Naawa siya sa binata at kahit pabulong lamang ang pagkakasambit nito,
ay malinaw niyang naririnig. Let me go na at tulungan kitang makahiga sa kama. Ani at dahan-dahang inangat ang ulo ng binatang nakasandal sa balikat niya. Dito ka na muna hanggang sa paggising ko. Sa halip na bitawan ng dalaga ay lalong humigpit ang pagkakapulupot ng mga kamay sa bewang nito. Nahihirapang tumango na lang si Asunta. Parang natatakot ang binata at naisip niyang ayaw nitong mapag-isa kaya kailangan siya. Hindi ako aalis. Sige na, tumiga ka na muna, then imamassage kong noo mo upang guminhawa ang iyong pakiramdam. Napilitang binitawan niya ang dalaga at hinayaan itong alalayan siyang makahiga ng maayos sa kama. Nang lumapat ang mga daliri nito sa noo niya, ay biglang guminhawa ang pakiramdam niya. Matulog ka na't babantayan kita. Aniya habang pinapasadahan ng hilalaki niyang may kakapalan ng kilay ng binata. Mahiga ka dito sa tabi ko. Natigil siya sa ginagawa at sinilip ang mukha ng binata. Nakapikit na ito at alam niyang anumang oras ay makakatulog na to. Please, walang pagdadalawang isip na humiga siya sa tabi ng binata na makiusap na ito. Aba, grasya para sa kanyang ganitong mood ng binata. Matagal na niyang pinangarap na makatabi ito sa pagtulog kaya sasamantalahin na niya. Napangisi siya nang maramdaman ng pagyakap nito sa kanya. Sino ba siya para tumanggi? Ang bango pa naman ng binata at sarap kay yakap. Nang gumanti ng yakap ang dalagi biglang nawala ang mabigat na pakiramdam ni Michael. Mukhang ang dalaga ang nangangailangan ng sapat na pahinga at hindi siya. Ilang minuto lang kasi nakatulog kaagad ito. Napabuntong hininga siya, habang tumatagal ay naguguluhan siya sa mga alaalang bumabalik sa isipan niya. Naghahalo-halo ng mga pangyayari sa nakaraan at lahat ng iyon ay nag-uugnay sa babaeng kasama niya ngayon. Nang masigurong mahimbing na ang tulog ng dalaga ay maingat siyang bumaba ng kama. Hinanap ang cellphone at tinawagan si Richard. Mapaagang uwi namin ni Jamira kaya asahan mong mas matutulungan kita ngayon. Ani Richard mula sa kabilang linya. Thank you at pasensya na sa abala. Wala akong iba mapagkakatiwalaan ngayon sa case kong ito. Huwag mo nang isipin yan. Kahit dyan naman sa Pinas ay makapag-honeymoon kami ng asawa ko. Hey, pinsan ko yung kausap mo. Sita ni Jamira sa asawa. Napangiti si Michael na marinig ang kulitan ng mag-asawa mula sa kabilang linya. Napatingin siya sa babaeng nakahiga sa kama niya at biglang pumasok sa isipan niya ang tungkol sa honeymoon. Pare, hindi na ako magtatanong kung bakit kailangan mong pasundan ng taong yan. Huwag kang mag-alala at mabilis kumilos tong tauhan ko na siyang nakahanap din sa'yo. Salamat, ani Michael at nagpaalam na kay Richard. Napabuntong hininga si Michael nang wala nang kausap mula sa kabilang linya. Bumalik na siya sa higaan at bigla siyang nakaramdam ng pagkahilo. Nang maramdaman ang kalambutan ng katawan ni Asunta, ay sandaling napanatag ang kalooban niya. Ngayon niya inaami sa sarili na malaki ang tulong sa kanya ng babae upang makaalala kaya dapat itong manatili sa tabi niya. Sino nga kaya ang babaeng tumulong kay Michael noon? At sino kaya ang taong nais ipapatay si Michael? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.